ihanda na inyong mga listahan para sa mga negosyong pagkakaabalahan. Mga produktong may presyong 5 piso, nakatulong para sa mga panalong negosyo. Pinapakita po talaga namin sa mga tao na talagang laging bago yung mga produkto po namin. Welcome sa Lunar's Bakery! Isang mabuting usapan kung saan ang bida ay bopis at isaw. Nag-start kami na dito lang sa subdivision kami nagbebenta. Meron na kami na sa 50 resellers, local at abroad. Nakaka 2,500 jars kami monthly. Burger na pasabog? Burger na gawa sa talong. Kakayanin niyo ba yan? Naisip namin na bakit hindi kami gumawa ng burger na iba naman sa masa. Burger bomb. Kasi para siyang bomba na siksik siya sa laman. Hindi siya layers ng burger, kundi nasa loob na mismo yung mga ingredients niya. Lahat na yan sa pera, paraan. Sa gitna ng pandemya, kailangang maghigpit hindi lang ng sinturon, kundi pati na rin ng bulsa. Ang mga mari ko dyan sa mga tabi-tabi, may mga gusto raw itanong sa akin. Ano ba yon mga mamshi? Maring Susan, sa naaabutan 5 Piso ko. Sagot ko na kayo dyan, mga mamshi! Diyan na ba kayo? Ang mga susunod na ipatitikim ko sa inyo, sulit na sulit sa 5 piso. Kaya naman, 5-5, Diyan na tayo. Puhunan dyan, siguro mga nasa 10,000 to 20,000 para po sa isang bakery. Ang kinikita nila ngayon umaabot ng 100 to 150,000 pesos kada buwan. Iba din. Abangan mamaya. Heto ang mga pa-burger ko sa inyo, mga mamshi. Abangan ang burger bomba na bongga. Malambot, matamis, magatas at mura. Ang donut na ito mabibili lang daw sa presyong 5 piso. Welcome sa Lunar's Bakery! Maaga pa lang, dinarayo na ang bakery na pagmamayari ng pamilya Lunar. Dahil daw ito sa kanilang murang-murang Mojaco donut. At talaga namang binabalik-balikan ang kanilang produkto. Sa isang araw, umaabot sa mahigit 5,000 pirasong donut ang kanilang naibebenta. Bongga! And pinapakita po talaga namin sa mga tao na talagang laging bago yung mga produkto po namin. Ano kaya ang sikreto ng popular nilang Mojaco Milky Donut? Iyan ang ituturo sa atin ngayon ni JV. Ang mga sangkap po ay harina, asukal, asin, lard, yeast, at tubig. Nandito rin po ang mga filling ng mga donut at ang coated ng Mojaco Milky Donut. Ang unang dapat ihanda, syempre, ang masa o dough. Pagaluin ang harina, asukal at asin. Isunod na rin ang lard at ang pinaghalong yeast at tubig. Kapag nahalo ng mabuti ang mga sangkap, pwede na itong masahin. Siyempre po, para po hindi manikit, lagyan po natin ng harina yung paglalagyan po ng dough natin. Ngayon, medyo makinis na po siya. Isa na po natin siya ikat at gagawin bilog. Kapag nabilog na ang dough, hayaan muna itong umalsa sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Umalsa na po siya. Luto na po tayo. Kapag nabuo na ang masa sa mahinang apoy, i-deep fry ng tig-4 na minuto ang bawat bahagi ng dough o hanggang sa maging medium brown ang kulay nito. Kapag medium brown na ang dough, pwede na itong hanguin at lagyan ng palaman. May 4 na flavor ang Mojaco Donut. Nariyan ng chocolate, yema, strawberry at Bavarian. Pagkatapos po natin mag-pipe o magpalaman, next po natin is yung i-roll na po natin doon sa powdered milk. At ito na po, ang pinagmamalaki ng Lunar's Bakery, ang Mojaco Milky Donut.
ano naman kaya ang lasa ng donut na 5 piso? Masarap kaya? Paano natin? Actually, nakagat ako na isa. Kasi mainit. Sarap. Kasi malambot yung ano niya, yung dough niya. 5 piso lang! 5 piso lang! Masarap! Dahil sa pagsusumikap ng mag-asawang Jacinto at Rosalina, nakapagpundar sila ng sarili nilang bakery at ngayon, mayroon na silang 10 branch. Hanip sa galing! Matamis man ang tagumpay ng kanilang bakery ngayon, hindi raw parang masa na basta na lang umalsa ang paglago nito. Mga 1988, siguro, ang puhunan dyan, siguro mga nasa 10,000 to 20,000 para po sa isang bakery. Ang kinikita nila ngayon umaabot ng 100 to 150,000 pesos kada buwan. Iba din. Tulad ng marami, nanganib din ang kanilang negosyo nung simula ng pandemya. Pero nakabawi raw sila dahil sinundan nila kung saan nagpunta ang mga mamimili. Diyan po nag-boom ang online. So wala kaming idea, wala kaming background when it comes to online kasi focus po kami sa mga physical store. So far, so good naman po dahil napakalaking tulong po ngayon ng social media. Yun po talaga yung nakapagpabuhay sa amin ngayon. Kasi iba na po ngayon lahat po ng tao nasa online na. Lahat po ng tao nasa bahay. Doon na lang po sila nag-o-order through online. Sa mga mamshi na gustong magsimula ng sarili niyong business, do not worry. Ito raw ang sikretong subok na ayon kay Princess. Matutong mag-intay, magtiyaga, at patuloy na at pag dumating yung araw na naging successful at naabot nyo na yung peak ng business, huwag pa rin kalimutang magpatuloy. Magpatuloy na mag-aral, mag-innovate, gumawa ng mga bagong produkto, bagong teknolohiya para sumabay sa agos ng panahon. O diba, sa halagang 5 piso may donut ka na, may words of wisdom ka pa. Susunod sa Pera Paraan. What is this? Ang bopis nasa bote? Ang street food nating isaw, pwede nang kainin mula sa bote. Just like me, nag-iisip na naman ba kayo kung ano ang kakainin sa bahay? Well, may mga nakita akong maboteng idea. Mga ulam in a jar na di lang masarap, pwede ring pagkakitaan at maboteng negosyo. Ang isa sa mga paboritong street food ng mga Pinoy, dati tusok-tusok at may libre pang usok. Pero ngayon, ang isaw may bagong pausok. Nasa garapon na. May hatid pang malaking kita. Sa puhunan namin na 2,000, ngayon ay kumikita na kami ng 25,000 a week. Kwento ni Ma'am Criselda, nagsimula raw ang lahat sa ordinaryong isaw. Nung maliliit pa lang yung mga anak ko, yun na yung naging namin, source of income. So binebenta namin sila ng 2 pesos na nakalagay siya sa plastic at tinitinda nila sa school. Pero nang minsang may inuwing pasalubong ang anak niya na gourmet tuyo, nagkaroon daw siya ng maboteng inspirasyon. Ang isaw in a jar. Ngayon, nakaka 2,500 jars kami monthly. Nanganak pa ang kanyang ideya ng iba't ibang flavors. Nariyan ang garlic isaw, tocino style, barbecue style, at ang bestseller na spicy isaw. Ngayong umaga, i-share ni Ma'am Criselda ang isaw recipe na minanapan niya sa kanyang nanay. Ngayon po, papakita ko sa inyo paano lutuin ang gourmet chicken isaw in tocino style. Ihanda na ang chicken isaw, bawang, asin, suka, tomato paste, asukal at mantika. Sa tips para masigurong fresh yung isaw, dapat firm siya o yung medyo matigas, maputi. Sa isang kawali, ilagay ang isaw, bawang, asin at suka. Takpan ito at hintayin itong kumulo bago haluin. So kaya natin siya tinakpan para masiguro natin na maluluto yung suka. Kasi pagka hindi at hinalo, hilaw yung kanyang suka at hindi siya kakapit dun sa isaw. So yan, pwede na natin siyang haluin. Hayaan lang itong kumulo ng 30 minutes bago hanguin. So para mas masipsip yung lasa niya, iwan ko muna siya ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, ganito na ang itsura ng pinakuluang isaw.
Prituhin ang isaw hanggang mamula-mula na ang kulay nito. Ihalo rito ang tomato paste at asukal. At haluin lang ito hanggang matusta. Ito na po yung ating gourmet chicken isaw in tocino style. Palalamigin lang natin ng konti at i-jar na po natin. Nagiging popular na ang ulam in a jar. Kaya sa mga gustong simulan ang business na ito, narito ang mga tips para masiguradong ligtas ang mga produktong gagawin. Pagkatapos ma-sterilize ang mga bote, kapain ang mga ito para matiyak na walang depektibo. Siguraduhin na tuyong-tuyo ito sa loob, okay? Pwede gumamit ng funnel o embudo sa paglalagay ng produkto. Sabi nga nila, every drop counts. Siguradong siksik na siksik ang laman para sulit ang garapon. Push lang ng push, bes. Lagyan na ito ng sauce at siguraduhin walang bubbles o space sa loob ng garapon. Kapag okay ka na sa laman nito, pwede nang mag-move on. Punasan ang bunganga ng garapon para masara ito ng maayos. Hep, hep, hep! Tingin nyo ba? Diyan na nagtatapos? Wait! There's more! Dahil ire-reveal pa natin ang sekreto kung paano mapatatagal ang shelf life ng produkto o para hindi ito agad mapanis. Maglagay ng room temperature water sa isang lagayan. Pwede rin gumamit ng pressure cooker katulad nito. Ilagay ang mga produkto at hintayin itong sumipol. Tamang libang lang sa sarili habang naghihintay. Kung ordinaryong lutuan naman ang gamit, hintayin kumulo ang tubig. Kapag kumulo na ito, maglaan ng mga 1 oras bago hanguin ang mga bote. Bukod sa pinatatagal nito ang shelf life ng produkto, nakatutulong din ito para maiwasan ang contamination na maaaring magdulot ng sakit. O diba, dual purpose yarn. Hintayin lang lumamig ng kaunti ang bote at pwede na itong lagyan ng plastic seal at label. Buti pa ang bote, may label. Hugot yarn. Dahil 6 months na ang shelf life ng isaw in a jar, ang dating street food, ang international na rin daw ngayon. Nag-start kami na dito-dito lang sa subdivision kami nagbebenta. Pero ngayon ay meron na kaming nasa 50 resellers local at meron din kami sa abroad. Siguro yung pagpo-post sa social media, malaking tulong din naman. Nakikita ng ibang tao. Confirmed! Isa nga itong maboteng negosyo. Hep, 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 hindi lang pala isaw ang pwedeng ilagay sa bote. Akalain nyo ang bopis kasali na rin sa nauusong business? Hep, 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 hindi lang pala isaw ang pwedeng ilagay sa bote. Akalain nyo ang bopis kasali na rin sa nauusong business? Kung ang ibang tao gumagamit ng garapon para sa ipon, maiba naman ang pamilyang ito dahil ang garapon ang naging solusyon para lalong pumatok ang kanilang negosyo. Nagsimula ito sa paglalako ni Tatay Alberto ng adobong bopis. Nagsimula kami sa stick lang siya. Inaadobo namin at tinutuhog-tuhog namin. Marami nakatikim at inisip nila na bakit hindi mo ilagay sa can. Kaya naisip namin na ilagay sa garapon at gawing dagdag sa negosyo namin. Mula sa puhunan na 2,000 pesos, kumikita na sila ngayon ng 7,000 to 21,000 pesos kada linggo. Meron po ako ditong pre-cook bupis dito. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya magiging ulam in a jar. Pag nailagay na natin yan, lalakasan natin ang apoy para mabilis yung pagkaluto niya. Huwag mo na raw itong haluin dahil magkakalasog-lasog ito. Hintayin na lang po natin kumulo para yung mixture niya mag-simmer dun sa meat. Iwan ang mixture na ito on high heat ng 5 to 10 minutes o hanggang sa medyo matuyo ito. Kapag ganito na ang itsura, pwede na itong haluin. Pag ganito pong tuyo na, lagyan po natin ng konting mantika para maging makintab po siya. Medyo magandang ang tingnan at nakakadagdag din ng lasa. Okay, ito po, tapos na maluto. Maghintay lang po tayo ng ilang minuto, palamigin muna natin bago natin ilagay sa bote. And jar on! We're done. Pwede na itong ihain at ulamin. Dati raw, kailangan mabenta ang adobong bopis stick sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero ang isang bote ng adobong bopis matagal pa bago mapanis. Umaabot kasi ng 6 months ang shelf life nito.
Mula sa kalsada, ang Bopis in a Jar, aba, umaabot na rin sa Mall Bazaar. Malaking tulong po ang hanap buhay na ito sapagkat naging maalwan ang aming buhay. Mayroon po akong 5 anak. Panganay ay nakatapos na at mayroon po tayong 2 college sa private school na sila nag-aaral at 2 elementary. Kyan! Isang negosyong certified 5-star ang ulam in a jar. Kung dati mga palaman lang ang nakikita sa bote, ngayon naman parami na ng parami ang mga pagkain na inilalagay dito. Kaya ang inyong business ideas, huwag nyo isilid lang sa garapon ha, malay nyo. Yan pala ay pwedeng lumago at maging maboteng negosyo. Susunod sa Pera Paraan. Heto ang mga pa-burger ko sa inyo, mga mamshi. Abangan ang burger bomba na bongga. Burger na gawa sa talong. Kakayanin niyo ba yan? Ay nako, iba talaga ang feeling kapag ganito yung panahon. Medyo mahangin, malamig, kulimlim. Tapos napaka-relaxing pa ng view. Kailan dapat may ka-partner itong kape na to? May kulang dito eh. Dapat may tinapay. Makapagpabili nga sa bakery. Ma'am, ito na po. Oh, ito na. Bakit parang ano? Ay, hindi naman to pandikoko o bunete. Oh, may burger! Ay, burger nga! Burger! At dahil nabitin ako kanina, magpapabili muna ako kay Laura ng burger. Yan. Totoong burger pabibili ko ba? Ma'am, ito na ang burger. Uy! Ako, sarap naman ito. Bakit parang may kakaiba sa burger nito? Naguguluhan ako nga. Kanina, tinapay na burger. Ngayon naman, burger na gawa sa talong. Naguguluhan ako. What is happening? Mga mamshi, ang ordinaryong hamburger, may bago raw na itsura. At maliban sa bago na sa panlasa, wow din ito kung kumita. Ang pauso negosyo ni John Burger na amoy bomba? Inintroduce namin siya kasi mahilig kami sa burgers. Naisip namin na bakit hindi kami gumawa ng burger na iba naman sa masa. Hindi siya layers ng burger, kundi nasa loob na mismo yung mga ingredients niya. Ang ideya raw sa likod ng kanilang produkto mula sa kanilang magkakaibigan. Inisip kasi namin dito is yung on the rush ng mga tao, like kaya nilang kainin itong product natin kasi hindi rin siya ganon ka-messy. Para matuldukan na ang inyong mga haka-haka kung ano nga ba ang burger na ito. Ipakikita sa atin ni John kung paano ba naging bongga ang burger na produkto nila. Ihanda na ang inyong listahan mga mamshi. Ang tubig, asukal, asin, mantika at ang yeast. Kapag pinagsama-sama at nilagyan ng harina, ito ang resulta. Masahin at saka ito paalsahin ng 10 minuto. Kalipas ng 10 minuto, ito na yung dough natin. Putol-putulin natin ng ganyang kalalaki. Para naman sa pasabog na palaman, igis ang ground beef at sibuyas na puti. Saka ito lagyan ng toyo at paminta. Kapag luto na ang palaman, pwede nang gawin ng burger bomb. Sa pagpapalaman, ilagay ang cheese, ketchup, mustard, kamatis, sibuyas at ang cooked burger fillings. At pwede na po nating lutuin ang ating burger bomb sa loob ng 10 minutes. Mula sa classic na cheeseburger, aabot na sa 7 flavors ang meron sila. Ito ang hickory barbecue, pizza, cream pork floss, creamy spinach, mango. We make sure na pag kinagat ito, mapapangatawan na namin yung brand name namin na Burger Bomb. Kasi para siyang bomba na siksik siya sa laman na once na kinagat mo, isasabog talaga siya.
2019 na sinimulan nila John at kanyang mga kaibigan ang burger business nila. Nag-start lang talaga kami sa garahe lang ng bahay. Siguro abot lang siya ng 5 to 10,000 yung pinakapuhunan namin. Hanggang sa dumami na yung demand, up to this date, meron kaming existing na 7 brands and nag-ADS sila or average daily sales ng 10 to 12,000 per day. You heard it right. Kaya abot sa 70 to 80,000 pesos ang average na kinikita ni na John araw-araw. Ang napundar talaga ni Burger Bomb is yung pinaka-commissary. Pagdating ng 2021, doon na namin naisipan na i-offer siya for franchising. Nag-offer po kami ng all-in package na worth 350,000. Kasama na rin po dito yung buong construction, even yung mga trainings, and may kasama na rin siyang worth 30,000 na initial stocks. Aba! Pasabog ang burger niyo dyan! Pero kung burger lang din naman ang pag-uusapan, ang patty na ito, oh my! Gawa sa gulay! Meron kasi kaming ekstrang tanim na talong. Pinapamigay namin siyang kanina, tapos nag-try kami ng different recipes. Hanggang sa tinry kong gawin yung talong patty. Nasarapan sila. Sabi nila, lasang meat. Tapos nung okay lahat ng feedback at yung iba gustong mag-order, doon ko na naisipan na gawin na siyang online business. Dahil panahon ng pandemic niya sinimulan ng negosyo, social media ang naging katuwang niya para makilala ang kanyang produkto. Sinimulan ni Nika ang negosyo sa mababang halaga lang. Nung una, nag-start ako sa maliit, parang around 2,000 pesos. Yun yung puhunan ko. Nakakagawa yun ng 18 to 20 tubs of eggplant patty. Yung pinakamalaking kinita before, within a month, 8,000 to 10,000. Maganda siya kasi it serves as an extra income sa akin. So, masaya na meron kang pinagkakakitaan na iba. Mga mamshi, tuturuan tayo ni Nika paano gawin ang talong burger patty. Una, kailangan munang balatan ang talong. Kailangan siyang hiwain ng maliliit. Pagkatapos nating hiwain ng maliliit, pakuluan natin ito ng 5 to 10 minutes. Kapag malambot na ang talong, pwede nang ihalo ang iba pang mga sangkap. Pagkatapos nating haluin, pwede na nating imog. Pwedeng gumamit ng simpleng takip ng garapon na makuha sa bahay. At ito na po ang talong burger patty. Worry no more na rin kung bet mong gawin itong ulam. May ilang cooking idea si Nika para sa burger patty na ito. Halimbawa na ang bistek. Pagaluin ng tubig, toyo, paminta, kalamansi at asukal na pula. Sunod na iprito ang sibuyas na puti at saka ihalo ang sauce mixture. Pagkakulo ng bistek sauce, ihanda na ang patty! Pwede rin daw partneran ng mushroom sauce ang talong patty. Tunawin lang ang butter, sunod na ilagay ang harina, mushroom, beef stock at ang toyo. Pagkatapos haluin ng 3 minuto, pwede nang ihain ng talong patty with mushroom sauce. Alam naming di basta-basta ang pagsabak sa negosyo, kaya narito ang ilang libreng payo. Siguro pag nag-start ka ng business, no, kailangan mo munang alamin kung gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kapag nag-business ka, hindi naman parating okay. Diba? May mga times na kailangan mo talaga magpursige para makabenta, para magpatuloy. Sa pagninegosyo, mahalaga ang pagiging maparaan. Tigilan na ang sana all. Dahil balay nyo, ang simula pala ng inyong business, nasa tabi-tabi lang. Kung meron kayong mga may isip na like crazy ideas, ituloy ninyo. Ituloy ninyo kasi you never know. Samahan pa ng diskarte at pagpupursige ang produktong dating ordinaryo, pwedeng maging pasabog na negosyo. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:30 ng umaga sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.